Tagal eh, no? Okay, mga kabataan at mga kababayan nating OFW, kamusta kayo? Ako si #Walkidlan at welcome back sa isa pang episode ng #Walkidlan kung saan tayo nagdadissect ng mga issue na nakakaapekto sa ating bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang topic na talaga nakakapagpainit ng ulo. Grabe pala ang korupsyon sa Batangas. Oh, grabe pala talaga. Pero wait, bago tayo mag-react, let's dive deep intellectually, critically, at fact-based. Hindi ito chismis, mga kaibigan. It's real talk backed by evidence. Okay, isang probinsya na may magagandang tanawin, mayamang kultura, pero sa ilalim may mga anomalya na nagpapahirap sa ordinaryong Batanggenyo. At sa gitna nito, may isang bagong congressman na hindi natatakot lumaban. Si Congressman Leandro Liviste. Today, we will explore the corruption scandals pero with a twist. Okay? This script favors Congressman Liviste dahil sa kanyang tapang at integridad, he's showing us what real leadership looks like. Para sa mga youth na tulad nyo na gustong baguhin ang sistema at para sa mga OFW na nagpapakahirap abroad para sa pamilya, this is for you. Let's keep it engaging. May konting tweet, pero para hindi boring. Ready? Tara, simulan na natin. Okay, una, let's set the stage. Batangas, kilala sa kape, kapeng barako, sa mga beach resorts at sa industrial boom. Pero hindi the scenes May dark side, corruption in infrastructure projects, lalo na sa flood control. Ayon sa mga recent reports, maraming proyekto ng DPWH, Department of Public Works and Highways, sa Batangas ang substandard. Halimbawa, yung mga sheet files na dapat protektahan tayo sa baha, pero manipis at mabilis masira. Bakit? Dahil sa kickbacks at SOPs, Standard Operating Procedures, ng euphemism lang for corruption. Okay parang yung diet mo kabataan, dapat strong and sustainable, pero ends up weak dahil sa hidden cheats. Pero seryoso this affects us all. Para sa mga OFW, ang pera niyong pinapadala, nauubos sa buwis na napupunta sa bulsa ng iilan. At para sa youth ito ang future na dapat nating baguhin, mga kaibigan. Ngayon, let's go historical para maging informative. Batangas politics has a long history of power, families, and sadly some scandals. Remember the past sa ilalim ng previous representatives like ex-representative Eric Buhayin sa 1st District, may mga allegations na anomaly sa DPWH projects. Ayon sa mga ulat mula sa Philstar at Inquirer, may link si Buhayin sa mga contractor na involved sa overprice o ghost projects. Halimbawa, yung flood control sa Batangas na nagkakahalaga ng billions, pero bakit pa ulit-ulit ang baha? Dahil ang budget, instead of going to quality materials, napupunta sa komisyon. This is systematic mga kababayan. It's not just one person. It's a network. Contractors bid low then cut corners, at ang mga congressman may share daw pero here's the wit. Parang group project sa school ikaw ang nagtrabaho, pero yung iba ang kumikita ng grade At sa data from COA, Commission on Audit, maraming disallowed funds sa Batangas projects due to irregularities. Para sa mga youth isipin niyo, this corruption steals your opportunities. Mas mahal ang tuition, mas mahirap ang jobs dahil ang pera ng gobyerno nawawala. At para sa OFWs imagine niyo, kayo nagpapakahirap sa Saudi o Dubai, pero ang remittances ninyo indirectly support sa corrupt systems back home. Grabe, di ba? But wait, there's hope. Enter Congressman Leandro Liviste. Okay. Let's spotlight the hero of this story. Si Congressman Leandro Liviste, 32 years old lang yan anak ni Senator Loren Legarda, pero don't let the fool you He's carving his own path. No, pwede pala magpresidente yan, no? Kailan ba? Kung ngayon 2028, 35 na siya no.
pwede na siya sa 2034. Anak ni Senator Lauren Legarda yan. But don't let the fool you. He's carving his own path. Siya ang nanalo sa 2025 elections laban kay Buhayin with a landslide victory, 268,764 votes versus 91,588. Bakit? Dahil siya'y fresh, billionaire entrepreneur turned public servant. May Solar Philippines pero pinili niya magsilbi. This is what we need. Leaders with business acumen na hindi dependent sa pork barrel. Ngayon, ang main event, the bribery scandal. Fact-based from Rappler and Philstar reports. Noong August 2025, si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ay nag-attempt na manuhol kay Congressman Liviste ng 3.13 million pesos. Bakit? Para itigil ang probe niya sa anomalies of flood control projects, substandard sheet files, overpriced contract worth billions. Yan ang pinupunteriya ni Liviste. At ano ang ginawa niya? Hindi siya pumayag. Instead, he cooperated with police for an entrapment operation. No? Inaresto si Calalo for direct bribery, corruption of public officials, at violations ng anti-draft court. Okay. Natatawa po kasi ako dahil anyway, parang sa K-drama, di ba? The young hero rejects the villain's offer and turns the tables. Pero critically, this exposes the SOP, kickbacks na 5 to 10% ng project budget na umaabot sa 360 million pesos yearly for the district. At si Liviste, he linked it back to ex-representative Buhayin as the big fish. No? Sinabi ni Liviste na ito'y part of a system na nagsisimula. No? Okay, nagsisimula. Ay, ako. Okay, no, ano po, no? Nagsisimula po 'yan sa marami pong mga kabataan, mga nagsisimula po 'yan sa corruption talaga. So nililink po 'yan ni diyan po sa kay Representative Buhay, no? Swimmer po 'yan, magaling lumangoy, no? Tapos he even urged Calalo to become a state witness para ma-expose ang buong network. Okay? No. Mga kabataan, kung ikaw si Liviste, anong gagawin mo? Retain ang video at comment below Para sa OFWs, this is why we need honest leaders like Liviste para ang hard-earned money nyo mapunta sa totoong development. Okay? Okay pause muna tayo mga kaibigan. Grab your kapeng barako and think, how can we support leaders like Liviste? Okay? Bakit grabe ang korupsyon sa Batangas? Let's analyze fact-based. From ABS-CBN and Manila Times reports, ang DPWH sa Batangas ay may 3.6 billion pesos budget for 2025 projects. Pero marami ang tainted. Halimbawa, flood control sa unang distrito, substandard materials leading to frequent failures, this ties into national issues like Senator Ping Lacson's grid control, speech on ghost projects nationwide. Pero sa Batangas, si Liviste ang unang tumayo. Okay. Parang climate change Everyone knows it's happening. Pero few act, Liviste is our eco-warrior against corruption. At intellectually this shows the need for reforms, stricter bidding, transparency in budgets. Para sa youth this is your call vote for integrity, not dynasties. OFWs, kayo ang backbone ng economy, demand accountability para sa inyong pamilya. Okay. Governor Vilma Santos Recto condemned the bribe attempt, saying corruption has no place in Batangas. At si Senator Lacson saludo kay Liviste for estimating evil. This is leadership. Hello. Nawala. Okay now, why favor Congressman Liviste? Wait lang po Hello. Ayun, pasensya na po kayo Si Governor Vilma Santos po, condemned the bribe attempt, saying corruption has no place in Batangas.
At si Senator Lacson, saludo kay Libiste for not underestimating evil. This is leadership. Okay ha, now, why favor Congressman Libiste? Dahil sa kanyang actions, filed charges promptly, push for broader reforms, at hindi natakot. He's young, relatable, 32 lang yan ha, pero may vision for better quality projects at lower costs. No tolerance for corruption, at he's urging whistleblowers. In a sea of trapos, traditional politicians, he's the disruptor. Parang siya yung new app na nag-update ng old system. Okay. His proof na pwede tayong mag-lead. Study politics, run for office, para sa OFWs. His fight means better infrastructure back home. Less floods, more jobs. Share your stories sa comment section. Ano ang corruption? Experiences nyo sa probinsya. At let's talk impact. Kung hindi si Libiste, bakit patuloy ang cycle? But with him, may pag-asa. He's already calling for sanctions on contractors, blacklisting them. That's proactive. Before we wrap, a quick flag para sa viewer retention. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi ng kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, para mag-conclude na po tayo. Grabe pala talaga ang corruption sa Batangas. Pero with leaders like Congressman Libiste, we can fight back. Stay informed, stay critical, at magkaisa tayo. Hit like, subscribe, and share para sa mas maraming kabataan at OFW. Salamat sa panonood. #WalkWithLan, #AntiCorruptionPH, #BatangasPride. Mabuhay ang Pilipinas!